Minsan, sa buhay ay mamamali ka ng daan. Subalit, kapag ipinagpatuloy mo lang, ay tiyak makakarating ka sa iyong nais puntahan. Parang kwento ni Amelia, na kahit baku-bako at masukal ang tinahak niyang daan, sa tulong at suporta ng kanyang inang tunay na nagmamahal, ay nagawa niyang pagtagumpayan ang lahat ng hamon na binato ng buhay. Hatid ng Phenom Stories ang kwentong ito na tiyak kapupulutan natin ng aral at inspirasyon. Ang bawat buhay na ipinagkakaloob ng Diyos ay isang biyayang galing sa Kanya. Ito ang katagang hindi malimot ni Amelia na sinabi sa misa kanina ng paring nagsisermon. Matapos tumanggap ng banal na komunyon, umalis na sina Amelia at ang kasintahan nitong si Harry. Diretso na ito sa parke kung saan sila magde-date. Mahal na mahal ni Amelia si Harry. Bukod sa una niya itong nobyo, tiyak na tiyak nararamdaman niyang mahal na mahal din siya nito. Labis niyang hinahangaan kung paano siya nito ingatan, pagsilbihan at mahalin. 3 buwan na ang nakakalipas noong magkakilala si Amelia at Harry. Una silang nagkita noong magpunta ang lalaki sa school ni na Amelia para manood ng mga sikat na bandang tutugtog dahil may event. Dito ipinakilala ni Carol si Harry kay Amelia. Parehas nilang matalik na kaibigan si Carol kaya naman mabilis silang nagkasunduan. At sa kalaunan ay nagkamabutihan. Para kay Amelia, si Harry ang tipo niyang lalaki. Matipuno, maginoo, mahilig maglaro ng sports, at higit sa lahat, musikero. Mula noon, palagi silang nagde-date. Laging kinakantahan ni Harry si Amelia na labis ikinatutuwa at kinikilig ang dalaga sa bawat kantang iaalay sa kanya. 2 taon na ni Amelia sa kolehiyo, samantalang si Harry ay kasalukuyang nag-aaral pa rin daw katulad niya. Noong kulitin niya si Harry na gusto niyang magpunta sa school nito at makilala ang mga kaibigan niya, nagalit ito sa kanya at hindi siya pinansin ng 1 linggo. Kahit na umiyak, magmakaawa at humingi siya ng tawad, ay hindi pa rin ito sumasagot sa mga text niya. Nagulat na lang sila noong puntahan siya nito sa school niya. Nagkausap sila at nagkabati. "Sorry na, patawarin mo na ako. Hindi ko naman gustong kalkalin ang buhay mo. Gusto ko lang talagang makilala ang mga kaibigan mo," sabi ni Amelia kay Harry. "Alam ko naman, pero hindi pa ngayon ang tamang panahon. Sa halip na sila, ba't hindi natin mas kilalanin ang isa't isa? Tayo ang nag-iibigan, di ba?" Sumang-ayon naman si Amelia kay Harry at ipinangako niyang hinding-hindi na siya magtatanong tungkol sa buhay nito. Matapos ang pagsisimba at date nila sa parke, hinatid ni Harry si Amelia sa sakayan ng bus pa uwi. Bumili pa ito ng pasalubong para sa magulang ni Amelia. 2 siopaw raw para sa kanyang ama at ina. Ngumiti na lamang si Amelia. "Sorry, hindi kita mahahatid sa inyo. May urgent lakad lang ako kasama ang mga pinsan ko. Racket din yun," sabi ni Harry. Nakayuko ito at makikitang dismayado ang muka. Okay lang yun, ano ka ba? Sa susunod mo na lang ako ihatid para maipakilala din kita kay mama." Nakangiting sabi nito sa nobyo. Dagdag pa nito, "Smile ka naman sa akin oh." Tumingala at hinarap na ni Harry si Amelia. Bigla nitong nilapit ang labi niya sa labi ng babae. Nagimbal si Amelia sa nangyari kaya tinulak niya bigla si Harry. Nagsorry naman agad ang lalaki. Tipid na ngiti ang sagot ni Amelia at sinabing uuwi na siya. Sumakay na ng bus si Amelia at nagpaalam kay Harry. Subalit, hindi ito lumingon sa kanya. Diretso na ito pagtawid sa kalsada. Iniisip na lang ni Amelia na baka dismayado si Harry. Kahit umaandar na ang bus, naiwan pa rin ang isip ni Amelia sa halik ni Harry. Ganun pala ang lasa ng halik, isip-isip niya. Buong biyahe ay nakahawak lang siya sa labi niya habang nakatingin sa bintana ng bus. Ito ang unang halik na natanggap ni Amelia. NBSB kasi siya. No boyfriend since birth. Lalo na't istrikto ang kanyang ina. Naaalala niya noong magkaka-boyfriend na sana siya noon. Umatras ito nang kausapin ng kanyang ina. "Wala pala yun eh. Takot sa akin oh," sabi nito sa kanya. "Kinausap ko lang yun ah. Hindi ko tinakot." Dagdag pa nito. Umiiyak naman si Amelia. "Bakit? Ano ba sinabi mo? Tumakbo yung manliligaw ko."
Garalgal ang boses niya dahil sa galit sa ina. Wala naman, sadyang duwag lang yung manliligaw mo. Sagot lang nito, sabay umalis na ng sala para magluto. Sa tuwing maaalala niya ito, natatawa na lang siya. Totoong duwag nga ang manliligaw niya noon. Nagladlad din itong bilang may pusong babae makalipas ng ilang buwan. Noong makababa ng bus, naglakad pa siya ng higit 10 minuto sa kalsadang masukal at matao para marating ang bahay nila. Sa halip na sumakay ng sidecar na 25 ang bayad, mas gugustuhin niya pang maglakad para makatipid at baunin ang pera. Pagkarating niya sa bahay nila, makikitang nagluluto ang kanyang ina. Kahit nasa pinto pa lang ay naaamoy na niya ang niluluto nito. Ang paborito niyang sinigang. Kaya naman, dahan-dahan siyang lumapit sa kusina at biglang niyakap ang kanyang ina. Huli ka! Wow, sinigang ang ulam namin! Panggugulat ni Amelia sa ina. Tamang-tama ang dating mo. Halika't, kain na tayo. Sabi ni Bella, ang masipag na ina ni Amelia. Mao, pasalubong ko. Siopaw, 2 yan. Inilagay ni Amelia sa lamesa ang pasalubong. Sige, mamaya kainin natin. Ito muna ang niluto kong sinigang ang atakihin natin. Sambit na kanyang ina. Habang kumakain ng paborito nilang ulam, kinamusta ni Bella ang pag-aaral ng kanyang anak. Sinagot naman siyang okay lang ang pag-aaral niya. May quizzes at exams pero pasado naman ang nakukuha niyang marka. Ang love life mo, kamusta? Pangbubusisi ng ina. Matagal bago sumagot, napatingin sa kanya ang ina. Pareho silang tumingin sa pasalubong na dala ni Amelia. Nagunahan silang kinuha ang supot ng pasalubong. Akala ni Amelia ay tagumpay niya itong nailayo sa ina niya, subalit nakuha pala nito ang isang siopaw at walang atubiling binato sa kanya. Sapul sa ulo si Amelia. Sinabi ko naman sa'yo, wala mo ng boyfriend na yan hanggang hindi ka nakakatapos sa pag-aaral. Iginagapan ko ang pag-aaral mo. Sana naman naiintindihan mo yun. Galit na sabi ng inang si Bella sa anak. Naiintindihan mo ba ako, Amelia? Nakatungo na si Amelia. Umiiyak na ito. Anak, akala ko ba nag-usap na tayo tungkol dyan? Hindi tinupad ni Amelia ang sinang-ayunang pangako sa kanyang ina. Hulaan ko. Kaya 2 ang siopaw ay dahil para sa amin ito ng ama mo, no? Bigay ng boyfriend mo to, no? Dagdag pa ng ina. Tahimik lamang si Amelia. Alam niya na purong katotohanan ang mga sinasabi ng ina. Alam ko. Sa wakas, nagsalita na si Amelia. Alam kong nangako ako sa'yo pero sakal na akong sundan ang lahat ng plano mo para sa akin. Para sa buhay ko. Pwede bang suportahan mo naman ako kahit minsan lang? Hinarap ng lumuluhang si Amelia ang kanyang ina. Nagtinginan sila mata sa mata. Napaluha na rin si Bella. Anak, Amelia, sinasabi ko lang naman ang makabubuti sa'yo. Ayaw kong magaya ka sa nangyari sa akin. Bumalikwas ng akyat si Amelia sa taas. Pumunta ng kwarto at ikinandado ito. Nanghina ang tuhod niya at pinakawalan ang pinakamalakas niyang iyak. Alam na alam ni Amelia ang ikikwento sana ng kanyang inang si Bella. Ikikwento nito kung paano nasira ang pangarap niyang makapag-ibang bansa at mag-aral ng fine arts. Magaling magpinta ang kanyang ina. Noong nag-aaral pa ito ay bilib na bilib sa kanya ang mga guru niya. Binibilang na ng mga ito ang itlog dahil hindi pa napipisa. Labis-labis ang pressure sa ina niyang si Bella. Makakapag-aral ka sa ibang bansa ng fine arts. Yung mga obrang likha mo ay ide-display sa mga museo. Ang galing mo, siguradong sisikat kang pintor. Subalit dahil sa pressure ng kanyang mga guro, kaibigan at magulang ay hindi niya kinayanan. Naisipan niyang humanap ng kasintahan. Naging bunga ng pagmamahalan nila si Amelia. Kaso hindi ganoon kadali ang buhay. May mga pagsubok at trahedya na kailangan lagpasan. Nestor, buntis ako. Ikaw ang ama. Sabi ni Bella noon sa kasintahan at ama ni Amelia. Amelia, hindi pwede. Papatayin ako ng tatay ko nito. Sabi ni Nestor. Humagulgol lamang si Bella. Alam ko na, ipalaglag mo ang bata. May karir ka rin bilang pintor.
Huwag mo sayangin ang kinabukasan mo. Ang kapal ng mukha mo. Malakas na sampal ang binitawan ni Bella. Nagmadali itong umalis at hindi na nagpakita pa kay Nestor. Noong malaman ng mga magulang ni Bella na nagdadalang tao ito, ay walang atubiling itinakwil at pinalayas ito sa kanilang bahay. Tinapon ang mga damit at iba pang gamit nito sa harap ng gate. Tinulak-tulak pa siya ng kanyang ina. Nagpunta si Bella sa salon ng kaibigan niya. Namasukan siya dito bilang manikurista. Siya rin ang namamahala sa salon. Dito siya tumira ng ilang taon hanggang sa makayanan niyang tumayo sa sarili niyang paa at humanap ng mumurahing apartment. 2 dekada na ang nakakaraan ay hanggang ngayon dito pa rin siya nagtatrabaho bilang pasasalamat na rin sa tulong ng kaibigan niya. Tuwing maaalala ni Amelia ang kwento ay nangihina siya. Paminsan-minsan ay gusto niyang magpakilala sa ama niyang politiko na ngayon. Subalit hinding-hindi niya ito gagawin sa mama niya. Hinding-hindi niya tatraydorin ang tiwalang binigay nito sa kanya. Matapos ang halik na kinuha sa kanya ng nobyo niyang si Harry, ay naging mas madalas ang pagkikita nilang dalawa. Paminsan-minsan ay iniimbitahan pa siya nitong mag-inom kasama ang mga kaibigan nito. Pero tumatanggi siya at nagdadahilan ng maraming requirements at assignments sa school. Paulit-ulit pang nangyari ang pag-aaya ni Harry. Subalit, paulit-ulit din itong tinatanggihan ni Amelia. Hanggang sa ninais ni Harry makipag-usap kay Amelia ng masinsinan. Inimbitahan ni Harry si Amelia sa bahay nila. Gusto daw siyang makilala ng mga magulang ng kanyang nobyo. Noong dumating na sa bahay nila Harry, ay siya lang ang nadatnan niya dito. May binili lang sila mama at papa. Antayin na lang natin sa kwarto ko. Inabot ni Harry ang pansit na bagong luto. Mainit-init pa. Matapos kumain ni Amelia, nagpunta na sila sa kwarto ni Harry. Nag-usap muna sila ng masinsinan. Naupo sila sa kama ng binata. Pinag-usapan nila ang relasyon nila. Natahimik ang dalawa. Gusto ko nang tapusin to. Nagulat si Amelia sa sinabi ng nobyo. Bakit? May iba ba? Ang katagang nasambit niya. Hindi. Wala. Wala lang. Gusto ko lang tapusin. Nagulat si Amelia. Hindi niya inaasahang makikipaghiwalay ito sa kanya. Nagmakaawa siya. Mahal na mahal niya ito. Ayaw niya itong mawala. Sorry, Harry. Kung nagagalit ka dahil hindi ako makasama sa inuman niyo. Sadyang, naging busy lang talaga ako this past few days. Patawarin mo ko. Humagulgol na si Amelia. Niyakap siya ni Harry hanggang sa muli siya nitong hinalikan. Nagpumigla siya noong una subalit malakas ang pagkakadagan sa kanya. Sorry, Mama. Ang katagang pumasok sa isip ni Amelia. Makalipas ang ilang araw, kung gaano namimiss ni Amelia si Harry, ay naging madalang naman ang paramdam nito. Nagkaroon na ito ng trabaho bilang mekaniko sa talyer ng tito niya. Kaya naman, hindi na sila nagde-date masyado ni Harry. At kung makikipagkita man ito sa kanya, ay palaging mas nauuna itong umuwi. Ang 1 linggo na madalang na pagkikita ay naging 1 buwan ng kalungkutan para kay Amelia. Hinahanap-hanap niya si Harry. Sa tuwing magte-text siya dito, ilang oras muna bago ito mag-reply sa kanya. Lumipas pa ang ilang linggo, pinilit niya si Harry na makipagkita sa kanya sa mall. Late na ito sa napag-usapan nilang oras kaya naman napagpasyahan niyang gumala-gala muna. Iulog mo na, dali! Ayoko nga! Dali na, ilaglag mo na! Sabi ng isang bata. Nagtatalo ang 2 bata sa harap ng claw machine kung ihuhulog ba nila ang natitirang token. Gulat na gulat si Amelia noong marinig niya ang 2. Nalungkot siya. Tumingin sa oras ng relo. Muli niyang tinext at tinanong kung nasaan na si Harry. Hindi na siya nakapagpigil. Siya na ang bumili sa butika sa mall at dali-daling nagpunta ng CR. Binasa niya mabuti kung paano ito gamitin. Nagunaw ang kanyang mundo noong magpakita ang 2 linya. Buntis ako? Hindi niya namalayang lumuluha na siya. Tinakpan naman niya ng kamay ang kanyang bibig para hindi marinig na umiiyak siya. Noong lumabas siya ng CR, nagkasalubong sila ni Harry. Oh, andito ka pala. Mag-CR lang sana ako. Ano bang pag-uusapan natin? Hindi na napigilan ni Amelia ang muling humagulgol.
Niyakap niya ng mahigpit si Harry. Bakit? Bakit yun, Amelia? Busy ako. Dalian mo, ano nangyari? Naiinis nang sabi ni Harry sa umiiyak pa rin si Amelia. Tinigil ni Amelia ang pagyakap dito. Tinitigan niya sa mata ang nobyo. Ano? Buntis ako. Natigilan si Harry. Hindi niya na alam ang gagawin. Paano nangyari yun? Isang beses lang naman natin ginawa yun ah. Laking pagtataka ni Harry. O baka naman nakipag-ano ka sa iba. Hindi akin yan, Amelia. Sabi ni Harry. Nagmura pa ito ng paulit-ulit. Tumitingin ng ibang tao sa kanila. Nagulat noong makarinig ng mura. Pinapanood lang ni Amelia ang reaksyon ni Harry. Tumalikod na lang ito. Umagulgol sa panyo at lumabas palayo ng mall. Natatakot siya sa buhay niya. Higit sa lahat, sa ekspektasyon ng kanyang ina. Ang bawat buhay na ipinagkakaloob ng Diyos ay isang biyayang galing sa kanya. Naalala niya ang katagang hindi niya makalimutan noong magsimba siya. Umuwi na lang siya at umiyak hanggang makatulog. Nakatanggap si Amelia ng text kay Harry na pinapauwi siya ng probinsya. Doon na muna siya titira para tulungan sa pagsasaka ang kanyang lolo at lola. Bumigat lang ang pakiramdam ni Amelia noong mabasa ito. Ilang linggo pa ang lumipas, wala nang paramdam si Harry kay Amelia. Hinihintay nito ang tawag o text niya mula probinsya. Napagdesisyonan niyang puntahan ito sa bahay nila para tanungin ang magulang kung may numero ba itong pwede niyang tawagan. Gusto niya lang tulungan siya nitong magdesisyon. Magpapanggap na lang siyang kaibigan at kaklase ni Harry. Pumasok siya sa gate dahil bukas naman ito. Nakalimutan siguro isara, isip-isip niya. Pagpasok niya ng pinto, tumambad sa kanya ang best friend niyang si Carol. Gulat na gulat si Carol. Sino yan, babe? Sumunod naman si Harry na walang suot na damit. Tiningnan ni Amelia si Carol na biglang bumaling ng tingin, nahiya. Si Harry, ganoon din ang ginawa. Hindi nagsasalita ang dalawa. Ano? Walang magsasalita? Walang magpapaliwanag ng lahat? Ano ako dito? Bato? Wasak ang puso ni Amelia sa nakita. Tiningnan niya ulit ang best friend niya. Hiyang-hiya ito sa kanya. Tumangu-tango na lang si Amelia na parang naiintindihan niya ang lahat. Bakit mo pa siya pinakilala? Kung aagawin mo lang din naman pala siya. Siya nga pala. Ingat ka. Matulis yan pero hindi ka pananagutan yan. Katulad ng ginawa niyang pangiiwan sa akin. Bulong ni Amelia kay Carol. Dagdag pa niya. Wag ka na magpapakita sa akin. Ayoko na makita ang pagmumukha mo. Paalis na sana si Amelia. Bigla niyang naalala ang kasinungalingan ni Harry. Wag mong isiping naniniwala ako sa mga kasinungalingan mo ha. Ang mahal kita lang ang pinaniwalaan ko. Pero the rest are all bullshits. Wala na akong pakialam sa'yo. Sa inyo. Magsama kayong mga sinungaling. Sabi ni Amelia. Nagmadali na itong umalis. Gulong-gulo ang isipan niya. Hindi niya alam ang dapat niyang gawin. Bilang nursing student, alam niya ang iba't ibang paraan upang mawala ang bata sa kanyang sinapupunan. Naglakad lang siya ng naglakad hanggang magkaroon siya ng desisyon. Hanggang sa inabot na siya ng hapon. Sorry, hindi muna ngayon. Kinapaka pa niya ang tiyan niya. Huminga siya ng malalim. Pumunta na siya sa isang butika para bumili ng pampalaglag nang biglang humangin ng malakas. Muntika na siyang mapuwing. Napatingala siya sa kalangitan. Nakita niya ang ulap. Nabighani siya sa kulay at hugis nito. Ang ganda ng kalangitan. Nakita niya ang ulap na hugis bata. Ang tagal niyang tinitigan ito. Iniisip niya na baka senyalis ito. Utos ng Panginoon na huwag niyang gawin ang naisip niyang gagawin niya. Ngumiti na lang siya at mas gumaan na ang pakiramdam niya. Ano nga naman ang karapatan niyang magkait na nakamtan niya? Nangyari na ito sa mama niya. Noong akala nitong ipapalaglag siya nito, hindi niya ito ginawa. Bagkus, itinaguyod at mag-isa siya nitong pinalaki. Muli na naman niya naalala ang sinabi sa misa ng pari. Ang bawat buhay na ipinagkakaloob ng Diyos ay isang biyayang galing sa Kanya. Nagpunta muna siya sa simbahan.
humingi ng tawad sa Panginoon bago tuluyang umuwi. Noong makauwi ay nagluluto ang mama niya sa kusina. Adobo ang niluluto nito. "O anak, halika, kain na tayo." "Ma, may ipagtatapat sana ako," sabi ni Amelia. Tumigil ang masayahing atmosfera. "Maupo ka muna at mag-usap tayo," sabi ng ina ni Amelia. Kasi po, inunahan ng iyak si Amelia. Hindi niya masabi sa ina ang nangyari. Tama na. Alam ko na anak, alam ko na." Niyakap niya ang anak niya. "Wag mo nang sabihin pa anak." Umiyak na rin siya. Umiyak na silang dalawa. "Kinaya ko nga anak, di ba? Alam kong mas kaya mo yan. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. Hinding-hindi kita pababayaan. Tandaan mo yan anak," sabi ng ina nitong si Bella. Sobrang gumaan ang pakiramdam at loob ni Amelia sa sinabi ng ina. Naniniwala siyang ito ang pinakamabuting taong nakilala niya. Tumigil muna sa pag-aaral si Amelia, na sinuportahan naman ito ni Bella. Kumuha si Amelia ng part-time bilang tutor, para naman may gawin siya at hindi lang siya nakatulala sa bahay. Marami namang bata ang nagpapatulong sa kanya, tulad ng pagbabasa, pagmamatematika at pagdodrawing. Namana ni Amelia ang kaunting talento ng kanyang ina, kaya mahusay siyang gumuhit. Noong 9 na buwan na ang bata sa sinapupunan, ay kapit kamay palagi sila ng kanyang ina. Hanggang ilabas na ang sanggol na babae. Isa itong anghel na ibinaba sa lupa, para sa mag-inang si Bella at Amelia. Papangalanan natin siyang Angela. Angela magsaysay. Ano sa tingin mo ma? Okay na okay ang pangalan. Tunay nga siyang anghel sa lupa. Nakangiting puring ng ina sa bata. Tinulungan din siya ng kanyang inang asikasuhin si Angela. Humahalili itong magpatulog sa sanggol sa tuwing magigising ito ng madaling araw. Tulungan silang dalawa. Lumipas ang 3 taon, nagkaroon na ng mga hilig si Angela. Mahilig ito sa manga, kaya naman bago umuwi ay bumibili muna siya nito. Pumasok muna sa call center si Amelia sa gabi para may pangtustos sa mga gastusin sa bahay, habang si Bella naman ay umuwi ng gabi at nag-aalaga sa apong si Angela. Isang beses ay sinubukang gumawa ni Amelia ng homemade na mango shake. Gusto niyang ipatikim ito kay Angela. Sarap na sarap ang 3 taong gulang na si Angela. Subalit pinagbawalan din ni Amelia ang bata dahil malamig ang inumin na ito. Hanggang sa ipatikim din ni Amelia sa ina ang bunga ng eksperimento. Ang sarap anak. Tamang-tama yung timpla mo ah. Abot tenga ang ngiti ng ina. Benta mo kaya? Kaswal na sabi nito sa anak. Hindi naman nakapagsalita si Amelia. Iniisip ang pagbibiro ng ina. Benta ko ba? Tanong ni Amelia sa ina. Walang ekspresyon ang mukha nito. Sige nga, try mo. Sabi ng ina. Wala ding ekspresyon ang mukha. Masasabing mag-ina nga sila. Magkasabay silang tumawa pagkatapos noon. Na-excite ang dalawa sa kalalabasan. Try mo rin avocado shake ha? Sabi ni Bella, paborito ang avocado. Kinabukasan, kinausap ni Bella ang kaibigan niyang may-ari ng salon. Nasa harap muna magtatayo ng negosyo si Amelia. Wala raw itong problema dahil parang anak na rin niya ito. Sa totoo lang, ninang ito ni Amelia. Tama yan, magnegosyo para yumaman. Mahirap ang pagyaman sa trabahong 9 to 5. Sadyang talo na sa pagod at sa biyahe. Sabi ng ninang ni Amelia na may-ari ng salon. Unang araw pa lamang na negosyo nila ay naubos ang tinda nilang mango shake, mango graham shake at avocado shake. Tuwang-tuwa ang mag-ina. Hindi nila inaasahang madami ang mahuhumaling sa tinda nila. Ang tindahan ay tinawag nilang Angela's. Dahil sa paborito ni Angela ang mangga ay naisipan ni Amelia na gumawa ng mango shake at magnegosyo. Sarap, hindi sobrang tamis. Tamang-tama lang. Feedback ng isang customer. Gustong-gusto ko yung avocado shake dito. Kakaiba. Anong secret ingredient nito? Pagtatanong ng isang customer. Ngumiti lang si Amelia at sinabing sikreto ito. Nagtawanan sila at ang mga bumibili. Makalipas ang 6 na buwan,
Natapos ang kontrata ni Amelia sa call center. Hindi na nagpa-renew si Amelia. Mas magpo-focus na lang daw ito kay Angela at sa negosyo niya. Na-manage na maayos ni Amelia ang negosyo. Lumago ito at nagkaroon pa ng 2 branch sa iba't ibang lugar sa Maynila. Nagkaroon na din ito sa mall kaya naman mas nakilala pa ang negosyo. Kahit na matagumpay ang negosyo ng anak niyang si Amelia, patuloy pa rin naman sa pagtatrabaho sa salon si Bella. Para sa kanya, hobby na niya ito, ang mag-manicure, pedicure at maglinis ng paa. Paunti-unti din ay muli nagpipinta si Bella. Paunti-unti ay bumabalik ang pagmamahal nito sa minamahal niyang sining. Samantala, marami naman ang gusto mag-franchise nito pero hindi na raw muna. Inaaral pa ni Amelia ang negosyo at options niya. Pinaplano rin bumalik ni Amelia sa pag-aaral. Gusto niyang tapusin ang nasimulan niya pero baka sa mga susunod na taon pa. Bilang may-ari at CEO ng negosyo, si Amelia ay buong araw nakikipaglaro sa 5 taon ng si Angela. Buong araw ay full-time mom siya. Nasusubaybayan ang paglaki ng anak. Muli niyang naalala ang katagang, ang bawat buhay na ipinagkaloob ng Diyos ay isang biyaya galing sa Kanya. Isip-isip ni Amelia, tunay ngang biyaya ng Panginoon si Angela o ang lahat ng buhay sa mundo. At naisip din niyang maswerte siya at laking pasasalamat niyang siya ang ina nito. Mga ka-Phenoms, nagustuhan niyo ba ang ating kwento? Comment niyo naman sa baba. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa susunod, dito lang sa Phenom Stories.